Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum mga Katrex. Meron po tayong tanggap na isang Samsung A53 5G. Yan po mga Katrex, nakabakas na po yung Samsung na to kasi galing po ito sa ibang kwento ng may-ari. Ito daw po ginagamit ito naka-charge. Tapos biglang uminit yung cellphone habang naka-charge. Tapos dinala niya sa kakilala niyang electronic, kaya tinanggal niya yung battery connector. Sabi ng electronic, may IC daw na umiinit, kaya sobrang init. Dinala niya sa akin. Yan po, kaya nakabaklas po yan. Pag nakalagay ang battery terminal sa mainboard ay umiinit masyado. Kaya hindi na lang niya pinalagay yung battery para hindi siya masyado uminit o kaya mamatay yung cellphone. Kasi kung hindi po na tinanggal yan, baka mamatay yung cellphone sa sobrang init. Napaka-init. Pag nilagay mo yung battery terminal, napaka-init na talaga mga Katrex. Kaya kinakapa-kapa ko po yan para malaman natin kung saan banda umiinit yan. CPU ba o sa power IC umiinit? Power natin yan. Makikita nyo mga Katrex, buhay pa yung unit. Pinakapapa natin kasi mainit na yan. Power IC po yung kinakapakapa natin dyan mga Katrex. Yan, sobrang init na. %2 pa mga Katrex yung natira sa battery pa. Password. Hindi ko alam kung bakit sobrang init na yan. Bakit uminit masyado, siguro ginagamit na charger. Baka yung mga mataas na watts. Pero kung ka-charger niya, okay lang. Yung charger na galing sa company kapag kinukuha. Pag tinanggal mo, mawala yung init niya mga Katrex. Di umiinit na nga yan. Di pag sinarge mo, mas lalong init na talaga kapag naka-charge pa yan. Yan, wala pang SIM slot. Sabi niya, nandun doon sa kanya yung SIM slot. Yan mga Katrex. Check natin saan banda siya talaga uminit. Kailangan po talaga ma-check dito sa schematic para malaman natin saan banda o yan. Dalawang power IC po yan mga Katrex. Lahat po yan uminit, pero mas uminit talaga yung kabila na power IC. Hindi naman masyado yan. Yan yung sobrang init mga Katrex. Makapatong po yan yung sa likod na CPU at saka MMC, kaya delikado po kapag maaari mamatay pag
Hindi mo alam saan mo titirahin dyan. Kaya inaral-aral po natin para safety po yung unit. MMC po yan. Hindi pa natin alam kung bakit siya uminit. IC ba o capacitor o anong pisang uminit dyan. Dyan po banda sobrang init. Kasi mga ka-Trex, ang cellphone hindi, pag hindi mo matansya saan banda, kasi dikit-dikit po yan eh. Dikit yung coil, capacitor, diode, power IC, resistor, dikit-dikit po yan sila. Mahirap minsan matres. Medyo nakakaano kasi bakit dyan banda na napakainit. Trex, pinorold po natin. Tatanggalin natin ng frame na yan. Makunat po yan talaga mga Trex. Kailangan po talaga tanggalin yan para malaman natin kung anong uminit sa pisa. Sinandyan po lahat eh. Capacitor, resistor, diode, coil, IC. Yan. Nakunat po yan talaga, kaya nilagyan natin ng tape para safety yung ibang parts tulad ng mga connector. Kasi kung hindi mo lalagyan yung rubber connector po, marahil masunog, masira, imbis na isa lang yung problema, baka dumami pa. Kaya nilagyan natin ng protector na tape. Adhesive, mahirap po talaga masunog yan. Pwede mo naman hindi gamitan ng hatter yan, pero delikado kasi kapag hindi ginamitan ng hatter, baka pag tuklap mo madami pa yung ibang parts. Minsan napuputol yung linya kapag tinutuklap na ginagamitan ng cutter. Pero minsan mga Trex, gumagamit ako ng cutter nan pag medyo mga low-E na unit. Pero kapag mga ganito na medyo mataas-taas na unit, kaya sinisigurado po natin na magagawa. Hindi problema kasi mahirap na gawin niya kasi dikit-dikit yung mga parts niya eh. Tinipid yung board.
Katulad sa mga Y11, mga C11 na malapad yung board, konti lang yung mga parts. Yan kasi ginawa din parang Samsung na walang space. Kaya mas mabuti yung safety. Kaya ginamitan natin ng cutter. Yan, tuklap na sa mga Cattrex. Kita nyo, sobrang dikit-dikit talaga yung parts niya. Kaya masilang po pag yan ay tinitira. Hindi katulad sa mga low-end na unit, pwede mo kasi hindi naman siya masyado maraming parts. Tsaka maaari talaga mamatay mga Cattrex. Ayan, nilagay natin mga Cattrex ng Rosenflux para matrace natin kung sino unang malusaw dyan. Siya yung suspect kung bakit umiinit yung unit. Ayan. Uminit na siya. Yung malapit sa FPC connector. Ayan, sinilip-silip natin sa microscope. Tester natin siya mga Cattrex kung yan ba ay shorted, kasi yan ang unang nalusaw eh. Yan. Suspect lang yan mga Cattrex, kaya tinester ko siya. Kinapaka pa ako sa ilalim ng FPC connector. Sine-check po natin yung mga tracks sa sa computer. Bakit dyan uminit? Kaya wala dyan talaga sa dalawang IC na yun, dyan na parts. Dito talaga sa malapit sa CPU yung uminit mga Cattrex. Yan, nilagyan natin ng Rosenflux yung ilalim ng CPU.
Ayun, naluso na siya mga katreks. Ayan talaga yung suspect natin. Yan ginagamit ko mga katreks, Heros and Flux po yan. Mausok po yan. Kaya yan yung ginagamit natin para matrace natin talaga saan banda dyan. O yung surging o yung capacitor. Kasi may mga katabi dyan, resistor at saka coil at saka IC. Lagay natin ulit sa battery. Mahirap po matrace mga katreks kasi bigla po siyang paglagay mo ng battery, init agad. Hindi siya unti-unting umiinit. Anda? Hindi yung ano yan. Malapit na natin matrace. Malapit natin malaman kung saan yung problema, kung bakit siya uminit. Matrace. Mahuhuli na natin yung problema nito. Katreks, huwag niyo kalimutan i-subscribe pala itong channel natin. Kung meron man kayong natutunan, meron kayong hindi naintindihan, i-comment nyo na lang. Kung meron kayong nakuhang kunting aral, paki-like na lang, paki-subscribe para updated ka sa aking mga ginagawang mga maliliit na mga video, katreks. Ilagay natin ulit yung battery. Ayan. Malapit na talaga natin malaman bakit siya umiinit. Siguro capacitor lang to. Ayan. Kita niyo mga katreks, lumabas na yung napakalit na capacitor. Yan.
Yan yung capacitor yung problema. Maliit na capacitor yung umiinit. Kaya ang tawag dyan mga Katrex, BPH power. Yan yung umiinit. Yung BPH power, malaki po yung trabaho niya dyan sa ano. Kasi connected yan sa mga power IC, CPU, coil. Malaki ang ginagampanan ng BPH power na capacitor na yan. Yan, tatanggalin natin yan. Tapos hindi na natin papalitan. Ulitin natin siya mga Katrex para talaga sigurado. Kasi malapit siya sa coil at saka sa IC na yan eh. Audio IC tsaka LCD. Yan, tinagal natin yung BPH power. Kasi yan lang ang uminit. Ang BPH power pala yung mga Katrex. Yung katabi niya ay si audio IC. Yung katabi niya. Tapos mas malaki ang connection niya sa kaya uminit yung dalawang power IC. Saka may connection din siya sa signal. Yan, yung BPH power na yan. Yan, tinatanggal ko na siya mga Katrex. Gagana yun mga Katrex pa power na kaya nililinis ko na siya. Mga Katrex, huwag niyo pala kalimutan yung video natin. Kaya para updated kayo sa mga ginagawa kong video, paki-subscribe, paki-like. Kung meron na kayong mga katanungan, i-comment nyo na lang sa ibaba mga Katrex. Sinadya ko po talaga mga Katrex na pahabayan itong video para step-step yung pagka-gawa natin. Pwede ko naman gawin ito ng mga 10 minutes lang o kaya 8 minutes. Pero sinadya ko talaga pahabayan para maintindihan yan. Pinurult ko yung mga mahaba mga Katrex. Hindi ko na siya kinat. Binalik ko na lahat yung mga ano niya para yan, hindi ko na kinat mga Katrex para makita ng may-ari talaga na yun lang yung binawas natin yung umiinit.